Si Adrian, 28, ay freelance photographer. Sanay na siya sa kasal, mga prenup sa tabing dagat, mga candid na tawa, mga piyestang puno ng pagkain. Pero ang booking na ito ay kakaiba mula sa simula. Ang address ng venue, Sitio Balangkawayan, antique, liblib, malayo, at hindi kilalang lugar. At ang nag-book, Pamilya de la Peña, isang apelidong kilala sa tsismis na mambabarang daw ang lahi. Pero hindi naniniwala si Adrian sa ganyan. Hindi hanggang sa mismong araw ng kasal. Pagdating niya sa venue, napailing siya. Ang lugar, isang lumang mansion na tila lumulubog sa damuhan. May mga kahoy na estatwang may mata, nakapila sa gilid ng pathways. May hanging amoy, herbal oil, at nasusunog na dahon. At ang mga bisita? Lahat nakaitim. Kahit kasal, ang groom lang ang nakaputi. Pero ang pamilya ng bride, halos sabay-sabay humihinto ng pagtingin sa kanya. Hindi nagsasalita, hindi ngumingiti. Parang inaamoy siya. Sa unang pictorial pa lang, may napansin si Adrian. Habang kumukuha siya ng photo ng bride at groom, ang bride, si Isadora, napakaganda. Pero ang pamilya sa likod niya, sa mata ni Adrian, okay lang, mga normal na tao. Pero nang tingnan niya ang unang shot sa camera, hindi tao ang nasa litrato. Sa display, may dalawang tiyahin na may tatlong mata, isang lalaking may mga paa ng kambing, at ang lolo, walang mukha, puro itim. Pero pag tumingin siya sa totoong tao, normal ang hitsura nila. Glitch? Bulong niya. Kinuha niya ulit ang shot. Pagtingin niya, parehong-pareho. Habang tumatagal, mas lumalala. Isa pang shot, family photo. Sa camera may mga kulay itim na alitap-tap na umiikot sa bride. Pero wala naman sa hangin. Prenup style shot sa likod ng mansion. Sa lente may nakatayong lalaki sa puno. Mahaba ang dila, pula ang mata. Pero pag ibinaba niya ang camera, wala. Nagpapawis si Adrian. "Boss," bulong ng assistant niyang si Miko. "Di ko gusto tong lugar. Parang may sumasabay na boses sa mga video." "Ignore na lang natin," sagot niya. Kahit siya rin hindi na makadiin ang hininga. Dumating ang seremonya. Tahimik. Walang violin, walang choir. May nakapaikot na mga bilog sa lupa, kulay puti at pula. Nang umangat si Adrian para kuhanan ang first kiss, nakita niyang parang may usok sa paligid. Hindi normal na usok. Itim, makapal, at kumakapit sa bride. Pero pagtingin niya sa totoong mata niya, wala naman. Dinaan niya sa trabaho. Click, click, click. Pero pagtingin niya sa screen, ang bride ay walang anino. At ang groom, may mga marka ng kagat sa batok na hindi niya nakita sa personal. Nag-reception. Mas weird. Habang kumukuha siya ng group photos, napansin niyang lahat ng pagkain sa mesa. Hindi gumagalaw kahit maraming bisita. Walang nagkakalkal ng plato. Walang kumakain. Wala siyang naririnig na clinking ng kubyertos. Lahat ng bisita, nakatitig lang sa bride. Parang may hinihintay. At nang isi-zoom niya ang camera para kuhanan ng cake cutting. Sa display ng lente, ang cake ay hindi cake. Mukhang malaking piraso ng karne. At gumagalaw. Napaatras siya. "Boss," tawag ni Miko. "Huwag kang lalapit sa kanila." Bakit? Tingnan mo to." Ipinakita ni Miko ang isa sa mga raw shots kanina. Isang group pic kung saan ang bride's family ay nakapalibot sa groom. Pero sa camera, hindi sila nakapalibot. Nakadikit sila sa katawan ng groom. Parang sumisip-sip, parang kumakain. Nang matapos ang programa, tinawag si Adrian ng bride. "Photographer," wika ni Isadora. Pahingi ng early preview. Pero ang ngiti niya, hindi normal. Masyadong malawak, masyadong matagal. Nahulog ang puso ni Adrian. Opo, 1 minuto lang."
Habang sinusuri niya ang SD card, napansin niyang lahat ng litrato nagbabago pa rin. Ang mga taong normal ay unti-unting nagiging may sungay, may mahahabang daliri, may puting mata, may punit-punit na balat, may mga aninong humahawak sa kanila. At ang bride, sa bawat bagong frame, hindi nagiging halimaw, kundi nagiging higit pa. Hanggang sa huling shot, group photo, ang nakasulat sa metadata, Family Raw Form. At nung binuksan niya, ang bride ay may pakpak, mahahabang kuko, ngiting walang labi, at nasa gitna, si Adrian. Pero hindi naman siya pumunta sa gitna ng shot. Nasa likod lang siya noon. Pero sa litrato, para siyang kasama sa pamilya. Hawak ng bride ang balikat niya. At may marka siya sa leeg, berde, parang kagat. Biglang tumunog ang boses ng bride sa likod niya. Photographer. Napalingon siya. Si Isadora, nakangiti. Mas malaki ang ngiti, mas matalas. Gusto naming magpa-retouch. Aniya, malambing ngunit malamig. Pero huwag mo nang tanggalin yang marka sa leeg mo. Bakit? Simbol yan ng pagtanggap namin sa'yo. Lumapit ang buong pamilya. Ang mga mata, pulang-pula, at sabay-sabay silang bumulong. Sa wakas, may bagong kukuha ng retrato namin. Nang tumingin si Adrian sa huling shot sa camera, unti-unting nagbabago ang sarili niyang mukha. Nagiging maputla. Mahaba ang tenga. Nawawala ang iris. Dahan-dahang nagiging isa sa kanila. Ang huling malinaw niyang nakita, ang flash ng camera at ang sarili niyang reflection. Wala na.